Hi mga kaparm, nag-green si Miss Market kanina. Sideways pa din ang trend niya pero nakakakita na tayo ng mga magagandang plays sa ating merkado. Dalawa uli ang nag-breakout sa picks natin kanina. Ispatan natin sila at i-check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial playlist. And-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin na-transfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check ulit natin si index, ranging pa din siya. So yung index natin, mukhang gumaganda na yung takbo niya. Ranging pa din siya, consolidating. Pero may mga plays na tayo nakita. So doon sa mga top 5 picks natin, dami nang gumagana. Si Del M, nag-breakout kanina. Si AT, si LC din, nag-breakout na. So medyo madami-dami na tayong plays. Doon pa din siya, nakaupo pa din siya doon sa ating trend line. Green siya kanina. Below all MAs pa din. Pero ayun, ranging pa din nga siya. Nagsa-sideways pa din yung galaw niya. Na-expect natin, ito na yung bago niyang higher low. Then sana tumaas pa siya dito. Tingnan natin kung mauuntog siya dito sa trend line niya dito sa taas. And then ganyan pa din yung movement niya bago siya mag-breakout or mag-breakdown. Pero tingin ko guys, breakout to. Kasi kakagaling niya na doon sa bear market. Okay, yan yung ating index. So maganda yung pinapakita niya kasi gumaganda din yung mga stocks na nakikita natin dito sa ating top 5 picks. Check na natin yung ating breakouts kanina, si Nickel tsaka si AT. Nickel. Okay, ito si Nickel. Barely nag-breakout. So, siya kanina, ang price niya, 5.65. Saktong-sakto sa buy natin. Tingnan natin kung magtutuloy siya. May volume naman, RSI niya nasa 63. Ito yung plan natin kay Nickel. 5.64 yung ating breakout level. Nag-breakout siya kanina, 5.65. Possible TP natin, 6.35. Dito natin siya nakuha. And then yung possible gain natin sa kanya, 12.14%. Yung cut loss, hindi na natin babaguhin kasi maliit lang yung tinaas ni Nickel kanina. So, ang cut loss natin, ito yung maximum na inaalaw natin na bago tayo mag-cut, 4%, 5.47. So, ayan nga, may volume kanina si Nickel. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy siya bukas. Okay, next natin, si AT. Si AT ang malakas ang breakout. Si AT, nag-breakout siya dito sa, kasi hindi natin na-save kahapon, pero gawan na lang natin siya ulit. So, ang breakout level natin, dito natin kinuha sa dalawang candles na to. So, dyan yung ating box. Breakout level natin, 6.64. Bibili tayo after niya mag-breakout, 6.65. So, maganda yung breakout niya kanina. Yung possible TP natin dito, alam ko dito natin siya kinuha. Malapit na sa ating tipi-tipihan. Possible TP natin 7.26. Possible gain natin dyan 9.5.
Cut loss natin dito kay 80, babaguhin na natin. So yung cut loss natin dito kay 80 kahapon, cut loss natin dito kahapon 6.44 dito. Pero magbabago na to guys, pero sulat ko lang din para meron tayong reference. Pag malaki yung ginalaw ng stock, after niya mag-breakout, binabago natin yung cut loss natin. Ginagawa natin siyang trail stop para ma-protect natin yung gain natin. So, ang current price niya is 7.12. 7.12. So, magiging stop natin dito, 4% pa din, 6.90. So, 4% ng current price niya. Ito guys. Dito siya. So, ilang percent pa yung masisave mo dyan kung bababa yung price niya. Meron ka pang gain ng 3% kung ma-stop ka dito sa level na to. Ito na yung bago nating stop. 6.90. So guys, pag nagagawa kayo ng ganito, cut loss, tsaka itong trail stop nyo, dapat sinusunod nyo siya. Ang problema dito pagka bumababa yung stock, pag bumababa siyang ganun, tinamaan na yung stop mo, aasa ka pa na tataas uli, medyo may problema yon kasi baka dumire-diretso siya pababa. So pag nagplan ka ng stop or ng cut loss, kailangan sundin natin. In the long run, ito yung magiging savior ng capital nyo eh. Ito yung plan natin kay 80. So ang ganda ng volume niya kanina. Tingnan natin kung may continuation pa itong bukas. And yung RSI niya nasa 68.31. Hindi ako nakabili dito kanina kay 80 eh. Pero kung bibili ko dito kanina, titignan ko yung reaction niya dito sa resistance na to. Kasi maganda yung volume niya. Kung lumusot si 80 dyan, baka hindi mo na ako magbenta. Kasi panibagong plan na naman to. Tingnan natin guys ha. Kung lulusot si 80 dyan, malakas yung ano niya, malakas yung momentum pa din niya. Lalampas to ng 70 yung RSI niya. And lalo na kung may volume, yung paglusot niya dito, maganda. Kaso ang tingin ko dito kay 80, gagawa muna siya ng head and shoulder dito. Test niya to. And then magre-retrace ng konti. Sana hanggang dito lang. Above ng DB50 natin. So, above ng DB50, maggawa siya ng shoulder dito. So, ito yung ating isang shoulder, head, shoulder. At saka siya mag-breakout. Maganda kasi may consolidation bago mag-breakout para may lakas yung breakout niya. Okay, yan si 80. Tingnan natin kung may continuation dito. Tsaka ito pala guys, itong RSI. Last time, makikita nyo, nauntog siya dito sa area na to, sa 70. Hindi siya nakalusot. Ito yung ating criteria for momentum eh, itong RSI na lalampas sa 70. Ito malapit na din to. So tingin ko nga mauuntog muna siya dito. And then magko-consolidate bago mag-breakout. Okay, yan si 80. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Yan ang ating breakouts kanina. Congratulations sa mga nakakuha kay 80. Si Nickel. Doon sa mga nag-EOD kay Nickel, tingnan natin kung may tuloy siya bukas. Ito na yung ating top 5 picks for Wednesday, April 21. PRMX, PLC, BSC, TVGI, tsaka si Eagle. Check natin si PRMX. PRMX, gumalaw kanina. Kaso hindi nag-breakout. Pero ang ganda pa din ng galaw ni PRMX. Nag-hold siya dun sa box. Ayun yung price niya ngayon. Above na nung DB50. So gusto natin to pag gumaangat dito yung price ng isang stock. And then kung magko-consolidate siya dito bago siya mag-breakout, mas maganda. Siguro mga 3 days siguro kung maka-consolidate siya or 1 week.
Mas maganda bago mag-breakout. So, ito yung plan natin kay PRMX. Review lang natin. Breakout level natin dito. 3.37. Bibili tayo after niya mag-breakout. 3.38. Possible TP natin kay PRMX. Saan natin siya nakuha? So, dito sa ibabaw ng candle na to. Then, may mga support siya dito. Possible TP natin, 3.84. Possible gain, 15%. Cut loss natin kay PRMX, 3.28. So, yung RSI niya, nandun sa 70 pa din. Sana lumampas siya bukas, kung sakasakali. Volume niya kanina, below average. So, tingnan natin si PRMX bukas. Next natin, PLC. Si PLC, bagong salta. Sa ating top 5 picks. Gawa natin siya ng plan. Ito yung box natin dito, guys. So, maganda naman. Nagko-consolidate siya dyan sa taas. Gusto lang natin pumunta siya dito sa taas ng BB50 natin kung sakasakali. So, ito yung ating breakout level. 0.47. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.4750. $47.50. Guys, tignan nyo yung trades ni PLC ano lang siya, mababa lang yung trades niya. So, ano to, liquid stock. Konti lang yung nagtitrade. Pero tingnan natin, baka bukas dumami yung trades niya, di ba? Bantay-bantayan lang natin. Tapos meron siya ditong resistance. And dito. And then itong high na. Tingnan natin kung ano yung pwede natin diyang gawing possible TP area natin. Dito 4%, dito ito 10%. Nakuhain natin. Mukhang malakas din yung resistance na yan. Nagre-react yung price dito sa area na to. 0.0485 or 0.490. Possible TP natin or initial TP natin, pwede din 0.0490. So, possible gain natin dyan, 10.34%. Atos natin dito kay PLC. 4.750 tayo bibili. $0.0475. Tama ba? Double check. 4.750 pala. So, ito yung cut loss natin. 0.46. Ito yung ating 4% cut loss. So, yun nga guys. Medyo maliit lang yung volume nito ni PLC. Pero mabantayan pa din natin. Baka pag nag-breakout to, tumaka yung volume eh. Dito malaki yung volume niya. Hindi kagandahan pa nito guys. Itong mga green candle na to. Ito, tsaka ito. Malalaki yung volume niya. Pero tingnan nyo yung nagbebenta, niliit. Kung nagbentahan, maliliit lang yung volume. So, bantayan natin si PLC. RSI niya nasa 62. So, pag nag-breakout to, below average. Pag nag-breakout to, small allocation lang yung ilalagay natin. Yan si PLC. Next natin, si BSC. So, nag-consolidate na sa BSC. Tingnan natin kung nasa na siya ngayon. So, nag-breakout siya dati dito sa breakout level natin. Kaso nga lang, bumalik siya doon sa loob ng box.
Baguhin na natin yung kanyang plan. Ito na yung ating box ngayon. Breakout level natin 1.08. Bibili tayo after niya mag-breakout 1.09. Possible TP natin. Meron tayong mga area dito, guys. Ito pwede itong TP. Dito sa area nito madaming reaction, 21. Then dito sa 15, madami din. Check natin yan, guys. Possible gain natin dito sa 15, 6%. Dito sa 17, sa 21, 11%. So yan gamitin natin. Possible TP 1.21. So guys, itong possible TP natin, kung di siya maaabot, wala tayong magagawa kasi si Miss Market yung nagdi-dictate nitong galaw ng ating mga stocks. So, ang gagawin natin, obserbahan natin yung mga resistance dito. Kagaya nito ni 1.15, kasi itong 1.21. Kung medyo malaki yung magiging weakness niya pag tumama dito sa 1.15, kung bumalik sa box, pwede tayo magbenta. Pero kung magko-consolidate lang siya dyan, above sa below ng 1.15 tsaka sa above nitong Darvas box natin, okay lang yun, pwede tayong mag-hold. Kung magbe-breakout yan, pwede kayo magdagdag or pwede kayo mag-hold uli kung wala na kayong pandagdag. Burahin natin itong mga to, mga drawing. Cut loss natin dito 1.09 tayo bibili. BSC. $1.06. Kagandahan din dito kay BSC. Gumagawa siya ng mga higher lows niya. Ito higher lows to, higher lows. Ito mukhang higher lows na naman to. And then higher high din. Tingnan natin sa BSC. Mukhang nag-uptrend naman siya dito. Mukhang tapos na itong consolidation na to. And umaangat na uli yung price niya. Ito yung ating cut loss. 4% cut loss, 1.06. So, minsan maganda din tumingin sa price action lang, guys, eh. Kahit wala itong mga MAs, tsaka itong box, makikita nyo yung price niya. Kung gumagawa ng higher lows, maganda siya. Tsaka higher high. Volume niya kanina, below average. RSI niya, nasa 56. So, pag nag-breakout to dito, small allocation lang. And then, guys, pala, pwede kayo mag-transition, ah. Kung mag-breakout siya dito, tapos nag-breakout ulit sa 15, pwede kayong bumili ulit. Adjust nyo lang yung mga TP area nyo. And si BSC. Next natin, TBGI. Ang laki din ng dinip ni TBGI. Mula dito sa ating top 5 picks niya. O, baguhin natin yung plan natin kay TBGI. Ito, gumagawa din siya ng higher lows, tsaka higher high. Kung dito pag titignan, tingnan natin tong igagalaw ni TBGI. Pwede natin siyang bantayan. Ito yung ating box. Breakout level natin. So, yung price niya kanina, tinesting yung taas ng box. Kaya mukhang legit tong box na to. 0.47 ang ating breakout level. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.4750.
Possible TP natin dito. Kuhain natin itong area na to. Makikita nyo dito. Dami niya tinamaan. Possible gain. %. 0.6,000. Possible TP. Hatos natin kay TBGI. 47.50 tayo bibili. $0.46. Ito yung current price niya. %4 cut loss. Volume ni TBGI kanina, mukhang average lang. RSI niya nasa 53. So, bantayan natin si TBGI. So guys, ito din, pwede din kayo mag-transition dito since galing to sa baba. Kung mag-breakout dito, 0.47. Pwede kayong bumili dyan, small allocation. Then kung mag-breakout ulit dito sa 0.6,000, pwede kayo mag-add ulit ng position nyo dito pag nag-breakout. Pero kung tumama dyan, tapos nag-consolidate, kung nag-consolidate sa ilalim ng DB50 or something, tinitest niya itong support na to dito, pag-isipan nyo na magbenta kasi mukhang mahihina yung stock. Pero kung nagko-consolidate siya dito sa taas ng DB50 uli, kung gumawa siya ng structure dito, yun, maganda yung ganun, guys. Malapit na siya dun sa inyong breakout level, tsaka dun siya nagko-consolidate. Okay? Yan yung plan natin kay TBGI. Next natin, and yung last, si Eagle. Ayun guys, nasa breakout level na siya. Pwede itong reversal guys eh. Nakita nyo yung price niya. Bumaba na, di ba? And then nagko-consolidate dito. And yung price niya, makikita nyo ulit, above DB50 na siya nagko-consolidate. And umangat na siya dun sa MA20 natin. So, pag nagre-reverse tayo, kunyari, stock reversal, yun yung mga tinitingnan natin. And itong RSI niya, dapat mapunta siya doon sa bull territory. Ang bull territory natin, above 50. So, kung lumampas siya doon, above 50, and then nagko-consolidate yung kanyang price dito sa taas nung DB50. So, yung DB50 guys, ito yung gitna nitong Darvas box natin. 50% ng Darvas box. Kaya, yung tinawag na DB50. Ko-consolidate niya siya dyan sa taas, tapos tinetesting niya na yung resistance ng box. Yun yung mga magandang bantayan. So, madaming confluence kasi, yan nga, tumangat na siya sa MA20. And then, nagko-consolidate siya dito. Hintayin na lang natin mag-breakout with volume to. Tapos yung RSI niya, nasa bull territory na. So, tingnan natin si Eagle. Breakout level natin dito, 11.70. Bibili tayo after niya mag-breakout. 11.72. Check ko lang guys ha. Ayan, 11.72. By 2s na siya. By 11.72. So, makikita nyo meron siya mga resistance. So, pag galing ka sa ilalim, madaming lubak-lubak na dadaanan. Kaya okay lang yan. Kailangan nating i-observe tong mga resistance na to. Tapos meron pa dito. So, dyan nagre-react yung mga price. So, titingnan din natin kung ano yung reaction nung price nito ni Eagle pagka tumama na dyan. Possible gain natin dito. Dito sa unang tama, 6%. Ito na yung kuhain nating possible TP natin. Kasi gusto natin doble yung
1:2 yung ating risk to reward ratio. So kung 4% yung cut loss natin, doble nun or mas malaki yung ating possible gain. Ito na yung ating possible TP. 13 point. May natin 24. Kung by 2 siya, possible gain 12.88%. Cut loss natin dito, 11.72 bilhin natin. So si Eagle. 11.36. % cut loss. Volume niya kanina, nag-above average din pala guys. Ayan yung RSI niya, ayun nga, nasa bull territory na, 53.42. Okay? So ayan guys, kung titingin kayo ng mga magre-reverse, mga confluence ang kailangan nyo tinitignan. Asa na ba yung RSI niya? Sa MAs, saan na ba siya sa MAs? Umangat na ba yung price niya dun sa isang MA? And gumawa na siya ng structure, nasa na ba yung price niya? Nasa above DB50 na ba? So yun yung mga tanong natin. Hindi lang sa reversal, pati dun sa mga nagbe-breakout na stock. So yun yung mga binabantayan ko guys. So yan si TBGI. Yan yung ating top 5 picks para bukas, Wednesday, April 21. So good luck sa atin dito. Sana may kumita sa atin bukas. Ito na yung quote natin. People work better when they know what the goal is and why. Sabi ni Elon Musk. Kailangan meron kayong goal, hindi lang yung everyday kailangan yung magkumita sa stock. Hindi lang pera, kailangan meron kayong mga future goals na tina-target. Kasi kung puro everyday lang yung target mo, gantong price yung gusto ko, gantong gain yung gusto ko, magda-die down yung inyong interest sa stock market. So, kailangan meron kayong mga future goals. Kunyari, gusto nyo ng freedom from work or gusto nyo bumili ng farm lot, parang kami, or for retirement, diba? Pwede kayong magawa ng ganun para hindi mag-die down yung passion nyo sa trading. Okay guys, tapos na uli ang ating video. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment, pakipindutan din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.